Hi, I'm Judy Di Mayuga. Welcome to Judy Journey. Dito, we talk about fitness, life, and everything in between. Age is just a number, but growth is forever. Kaya, stay strong, stay motivated, kita-kit sa ating journey. Good morning! Alam nyo, nakita ko bigla uli yung weighing scale namin. Talagang sinadya ko na for a while na tinitake ko tong vlog na ito. Yung first time kong mag-weigh ng scale, hindi muna ako mag-weigh after. Para hindi rin ako mainip, ma-pressure. Pero several days naman na ang lumipas, titingnan ko lang, na-curious ako, ano na kaya ang timbang ko ngayon? Magkakaalaman na naman tayo. Ano na kaya ang timbang ko ngayon? Uy! 80.7! Actually, inulit ko ng 3 beses yung pagtimbang sa akin kasi ang iniisip ko, fluke ba yun? Kasi ang tagal-tagal ko nang ina-aspire na maka 80 kilo mark ako. So, nakakatuwa naman. Siyempre, hindi tayo magpapanggap na hindi tayo natutuwa doon. 1.4 kilos ang nawala sa akin. So, magbabasa na lang ako muna kung normal yon kasi parang ang laki nun. Kasi sa mga napapanood ko rin ng mga nagbablog na coach sa fitness, parang ang normal lang dapat ay 1 pound. Pero baka water weight ito. Pero nevertheless, water weight man siya o hindi, salamat po. Hopefully, soon makapunta na ulit tayo sa below 80 na weight. Grocery time na naman tayo. At kagaya nung nauna kong vlog, nag-grocery din uli ako online. Sa mga natutunan ko, kaya parang ayaw kong i-give up ang online grocery, ay kung pwede mong i-delegate ang mga tasks, ay i-delegate mo siya. Lalo na sa akin na lately very busy ang aking schedule, kaming mag-asawa, very busy ang schedule, maganda na na-i-delegate ko yung ibang task para nakaka-focus din ako sa aking trabaho. At syempre sa pangangalaga ng aming bahay at ng aming pamilya. And isa sa mga dine-delegate ko nga ay ang pag-grocery. So far naman, halos lahat naman ng kailangan ko ay nabibili ko sa online grocery. May mga pagkakataon lang talaga na kulang, kaya importante rin na once in a while, pumapasyal pa rin ako at personal na nag-grocery para din napipili ko rin yung mga products o ingredients na kailangan ko. Ginagamit ko na rin yung pagkakataon na yon para makapag-walking o dagdag na activity yon. So ano ba mga pinamili ko ngayon? Actually, 2 ang main na binili ko ngayon. So, ano ba yung mga yun? Sana natin. Selyado pa talaga, no? Ang pinamili ko talaga ngayong grocery ay mga itlog. Mga itlog. Gatas. Tuna in water. At maraming manok. At bukod dyan, mga spices para sa ating mga lulutuin. Recently kasi, nag-indulge kami mag-asawa sa samgyup. Kasi, napag-alaman ko, based sa pagbabasa ko, ano yung kailangan ko para masiguro na magiging maganda ang pagbaba ng aking timbang, ay kulang pala ako sa protein. Malakas ako sa fats, malakas din ako sa carbohydrates, especially carbohydrates. Kasi I'm a person na mahilig sa kanin.
Kanin is life. As an Asian person, as a Filipino, kanin talaga ang hilig. Pero, kailangan ko pala siyang ibalanse. At nakita ko na mahina ako sa protein. So, kaya nag-indulge kami sa Samgyup kasi marami doon pork, beef, no? Sarap-sarap. Pero, further reading, nalaman ko rin na dapat periodic lang ang indulgence sa red meat. Hindi rin ganun ka-healthy. Ito, anong opinion nyo dito ha? Pero sa nababasa ko so far, ay dapat hindi ako palaging nagpo-focus sa red meat. Mas sa white meat. Kaya, chicken. Namili ako ng maraming chicken. And egg. So, maraming egg. Kaya pala yung mga nababasa ko na mga nagpo-post online, even sa communities, ang dami nila laging kumain ng itlog. Hindi ako mahilig masyado sa itlog. Kung kakain man ako, lalo na kung sunny side up, gusto ko pa nga buo yung yolk niya. Ayoko nung parang malauhog na yolk. Ayoko niyan. So, ngayon, na-discover ko na malaking bagay pala ang itlog para makakuha ng protein. Bukod dyan, bumili din ako ng tuna in water, canned tuna in water. First time kong itatry ang tuna in canned water. Hopefully masarap siya. Kasi nung binabasa ko rin ang mga article sa nutrition, kung ikukumpara ko siya sa tuna in oil, kasi yun ang mas palagi kong binibili. Actually, yun talaga ang binibili ko in oil. Ay, ang laki ng difference niya sa calories. Mahigit kalahati. So, ilalagay ko na lang dyan yung comparison dito sa video kung ilan ang calories ng isang can na in oil na tuna versus in water na tuna. So, hopefully magustuhan ko yung tuna in water para supplement ko siya for protein source. Marami pang potential na pwedeng protein source. I-explore natin yan sa mga susunod natin mga episodes ng ating vlog. At dahil marami tayong pinamiling manok, nag-explore ako online ng masasarap na recipe para naman hindi naman tayo magsawa sa manok. At meron akong nakitang isang masarap na recipe mula kay Chubby Guy Manila. So ilalagay na lang natin yung link dun sa recipe na yan. At ito ay ang lemon butter chicken. So maraming salamat Chubby Guy Manila. At susubukan ko ngayon ang rekomendasyon mo sa recipe ng pagluluto ng manok. Paghahaluin daw natin ang mga sumusunod sa isang bowl. Isang kutsaritang asin. Isang kutsarita ng pepper. Isang kutsarita ng oregano powder. Isang kutsarita ng onion powder. At isang kutsarita ng garlic powder. Halu-haluin ang mga dry ingredients. Hatiin ang lemon into 2 pieces. At saka ibuhos sa ating butter. Hiwaan ang ibabaw ng manok. At pagkatapos ay lagyan ng ating spices. Imasahe ang spices sa buong manok para magkaroon ng even flavoring. Ilalagay na natin sa isang metal pan na may parchment paper ang ating mga manok. Sa air fryer ang sinabi sa recipe ni Chubby Guy Manila. Pero since wala akong air fryer for now, ang ginamit ko ay oven. Iluluto natin siya for 200 degrees centigrade sa loob ng 20 to 22 minutes. Ayan, malapit nang maluto yung ating manok. Kumukulo-kulo pa yung kanyang mantika. O, tubig siguro to. Pero nako, very promising ang itsura.
Ayan na, luto na ang ating manok. So, ang next na nating step ay papahiran na natin ito ng lemon infused butter. Pero since wala akong brush, ang gagawin ko na lang ay i-drizzle ko yung lemon butter sa manok. Excited na akong subukan to. Magkakaalaman na tayo kung masarap ba ang luto ko nitong lemon butter chicken. Can you do the honors please, mahal? Okay. Itakimasu. Okay naman siya. I would say buttered salt. Konti pa salt. Pero hindi ko pa nilagyan itong ano eh. Oo, pwede mong dagdagan ng butter. Lemon butter. Kanyang lasa. Ano lang talaga, kulang ng konting spices. Asin siguro. Asin. Okay, so ako naman ang tikim. You're welcome, mahal. Ano naman kaya ang ano sa akin nito? Pero ang sarap yung lasa ng spices na nilagay mo. Anong oregano ba yan? Oregano powder? Ako naman, lasa ko yung alat asin. Oo, maganda yung combination ng spices. Sa akin naman, tama lang yung alat niya. Maganda ba ang luto ng chicken? Oo. Ganda rin. Hindi dry yung chicken. Yan. Sarap ng lunch. Maraming salamat sa Bigay Manila sa pag-share ng recipe mo. At ilalagay muli natin again yung link dito sa recipe ni Chubby Guy Manila para kung gusto nyo rin subukan, pwede nyo rin i-try. Happy Sunday! It's family day today and it's actually my birthday weekend at ngayon ay mamamasyal kami ng aking hubby. So syempre it's a special day, syempre ay gusto nating i-celebrate ito with the ones that we love and in our case kami ay pupunta sa BGC. So doon kami mag-e-explore kung saan masarap kumain and at the same time kaya doon namin napili kasi ang lawak ng BGC. And gusto namin na habang nagmamasyal kami ay nako-cover pa rin namin yung tina-target namin na at least 10,000 steps. Tignan natin kung a-achieve natin yan ngayong Sunday namin.
we're home! Yung ating 10,000 steps challenge ngayong Sunday, na-target ba natin? Dyan! Hindi. So, ang nakuha lang natin today ay mahigit 5,600 steps. Siguro kasi kumain naman din kami at saka nagsimba kami. Pero okay lang yan. Ang importante, gumalaw. At ang 5,600 steps ay hindi pa rin masama, no? It's still a win. Hindi lang talaga sa lahat ng pagkakataon ay ma-achieve natin yung target natin. Pero dyan din pumapasok yung philosophy na ibinahagi sa akin nung ako'y bata pa ng aking mga magulang. No? Lagi kang mag-i-aim for the moon. Kasi kung hindi mo man ma-target yung moon, maglaland ka pa rin sa stars. Ibig sabihin, try your best. Hindi mo man ma-achieve yung target mo, ay mataas pa rin ang makukuha mo. So, it's still a win. And sa another chance, no, ay susubukan uli natin siya. Ganun lang, subok lang ng subok. Still, no, napakagandang araw pa rin. Nakapag-try kami ng bagong restaurant. And nakapag-simba. Yun ang importante. At saka ang maganda pa dun sa simba kanina, lahat ng mga birthday celebrants for October ay ipinatawag. Ang dami namin nakakatuwa. At binigyan kami ng blessing. Hindi lang ni Father, pati ng mga tao doon na kasama namin magsimba. At kinantahan pa nga kami ng happy birthday. So nakakatuwa yung feeling na yun. At itong October na ito ay ang pagbabago na naman ng aking chapter ng aking buhay. From 42 years old, ngayon ay magiging 43 years old na po ako. So bagong kabanata na naman ng ating buhay. Alam nyo, pag nag-check ako ng o kaya ay may bagong app na kailangan i-rehistro ang edad, ang tagal na nung inaatras ng aking edad. Dati, parang kailan lang, bata pa, pero ngayon ang mga millennials talagang certified tita na o tito, mga middle age na. But yan ay proof, no, ng blessing ng Panginoon kasi binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay pa rin at gawin ang ating mission sa buhay at makatulong din sa iba sa pang-araw-araw nating pagiging mabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating komunidad. So maraming salamat din sa ating Panginoon kasi 42 years na ang lumipas, ngayon ay tumatawid na ako sa 43 years. Totoong-totoo sa buhay ko na hindi ako pinabayaan ng Panginoon at kasama din ng aking asawa, ng aming mga pamilya. Talagang ramdam ko yung mga panahon na lalo na kapag humihingi ako ng saklolo sa Panginoon dahil sa mga challenges na dinaanan ko sa buhay. Napakarami na sa edad kong ito. Pero talaga naman, hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon at doon ako kumakapit hanggang ngayon. Kahit na di rin biro, no, yung mga challenges na dinaanan natin sa buhay, we're still trying our best to be standing proud and tall. Tall, not in actual height kasi maliit lang tayo. But yung dignidad natin ay intact. So, ito, I'm just so happy na inabot ko yung panahon na because of this technology ay makakapagkwentuhan tayo ng ganito. Sino ba mag-aakala niya na aabot sa ganito, no, na there is a technology na giving us an opportunity to interact with one another. Dati yung mga ganitong pagkakataon ay nagagawa lang sa mga malaking productions, no? At talagang may mga studio pa, mga malalaking camera. Pero ngayon, nasa bulsa na lang, nasa bag na lang, i-document na lang, cellphone na nga lang ang gamit. And I'm so grateful for this opportunity. At ito ay bagong simula ng aking buhay at sa pagpapatuloy ng ating Judy journey. Sana ay patuloy ko rin kayong makasama. Sabay-sabay tayo. Gawin natin ang ating makakaya. Minsan hindi yung best natin. Kasi yan, katulad na nangyari ngayon, no, hindi umabot ng 10,000 steps. Pero yung makakaya natin sa panahon na yon, hindi laging 100% ang energy natin. Pero we give kung ano yung kaya nating ibigay. At sa ating mga araw-araw na magkakasama tayo, ay subukan nating ibigay yung kaya natin para ma-achieve ang ating mabuting kalusugan,
mabuting kaisipan at syempre payapang puso. At dyan po nagtatapos ang ating episode ngayong vlog number 4. Maraming salamat po sa inyong lahat at tatandaan natin, stay strong, stay motivated. Maraming salamat po. Paalam.